sa iba pa, kaya ako po nasabing higit 69 million po ang lahat na napatalo ko kasi yun po ang alam kong pera ko. Sobrang hirap guys, sobrang hirap po. Dami ko pong pagkakamali, dami ko pong pinagkautangan. Pasensya na po sa pagkakamali ko po, patawarin niyo po akong lahat. Dati po mayabang po ako sa social media kasi yun po yung naging karakter ko para po magkapera. Yun po yung totoo. Pero sa loob ko po, hindi po ako ganon. Sa personal po, hindi po ako ganon. Guys, paalala ko rin po, iwasan nyo na po ang pagsusugal. Tigilan nyo na po yan. Wala po may dudulot na maganda. Huwag nyo na pong hintayin, magaya po kayo sa akin. Huwag nyo na pong hintayin na lahat din po mawala sa inyo. Bahay, sakyan, pera, kung meron man po kayo nun, o kung ano man po ang meron kayo. Huwag nyo na pong hintayin mawala po sa inyo. Please, tigilan nyo na po ang sugal. Alam nyo ang katotohanan mga kaibigan, mga kapatid, ang sugal ay wala talagang gagawing mabutihan sa inyong buhay. Akala lang natin maganda at makakakuha ka ng pera dyan sa ganyang pagsusugal mo. Pero ang katotohanan, ang ending dyan ay lagi ka rin namang talo. Wala naman talagang nananalo pagdating sa sugal. At sisirain lang yan ang iyong buhay, ang iyong pamilya at kukunin lang yan ang mga meron ka. At ganyan po yun nangyari sa taong ito, isang kilalang influencer na natalo siya ng higit 69 million sa kanyang report ayon sa kanyang testimony doon sa kanyang video. At isang bagay, kahit marami na rin nahuhumaling na magsimula mag-vlog ngayon, kahit na hindi sila kumita directly kay Facebook, ay dahil doon sa mga nag-o-offer ng online sugal. I-promote mo lang yung kanilang sugal ay magkakaroon ka na ng pera. At nangyari po yan sa akin mga kaibigan, mga kapatid, na wala nang pinapatawad ang mga ito. Na ultimo, na ako na nagbabahagi ng salita ng Diyos ay inoferan po din nila ako na magkaroon ng pera para lang i-promote yung kanilang sugal. Ganyan po sila katindi mga kaibigan, mga kapatid. You see, kahit na makasira pa sila ng buhay at pamilya, wala silang pakialam basta't sila ay kumita sa kanilang sarili. Wala na silang pakialam doon sa mga matatalo dahil wala naman talaga silang concern in the first place. Ang gusto lang ng mga yan ay kuhanan ka ng pera, kayamanan at masira ang iyong buhay dahil yan po ay isang taktika ng dyablo. He that hasted to be rich hath an evil eye, and considereth not that poverty shall come upon him. Isang bagay kaya't nagsusugal lang isang tao dahil gusto niyang makauna sa pagyaman at nagmamadali siya na magkaroon na ng pera at hindi na gagawin sa tamang paraan. Yan po ang isang kaparaanan na hindi ka nais-nais sa mata ng Diyos, mga kaibigan, mga kapatid. You see, according sa kanyang testimony, nangyari po sa kanya ang bersikulong ito na sa kanyang unang pagsusugal ay okay naman, kumikita siya ng pera, pero ang ending ay bumagsak din po siya, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya't pagdating sa dulo ng kanyang video, siya na rin mismo ang nagsabi, winawarningan niya na ang mga tao na huwag kayong magsusugal dahil walang magandang mangyayari sa inyong buhay at masisira lang at mawawala lang yung mga meron kayo. May mga pagkakataon talaga sa buhay ng isang tao na marirealize na lamang niya ang kanyang pagkakamali pag nandun na siya sa sitwasyon na ganun. Kaya't mga kaibigan, mga kapatid, wala talagang magandang maidudulot ang pagsusugal, lalo na kung ikaw ay Kristiyano tapos ikaw ay nagsusugal pa rin. Kahit na sabihin natin na maganda yung purpose mo para makatulong ka sa gawain, hindi po yan kalooban ng Diyos dahil sinabi rin ng Biblia, hindi lahat ng tama ay nararapat. Hindi porket tama ang iyong kaisipan sa pagtulong pero yung kaparaanan naman ay mali, ay magiging tama na yan sa harapan ng Diyos. Maaaring sa iyong sarili ay tama ang iyong iniisip pero sa mata ng Diyos ay mali po yan. Isang aral na dapat po nating matutunan, lalo na po doon sa mga hindi pa mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. Kung ang pagsusugal ay mali at walang magandang maidudulot yan sa ating buhay, so dapat hindi na tayo magsugal sa buhay na ito. Ganun din naman, kaibigan, kapatid, dapat hindi mo sinusugal ang iyong kaluluwa na pag natapos na sa mundong ito, ay hindi mo pa rin alam hanggang ngayon kung saan tutungo ang iyong kaluluwa. Huwag mong isugal ang iyong buhay dahil isang beses ka lang mabubuhay dito sa mundong ito. At kung hindi mo pa kilala at tinatanggap ang Panginoong Jesucristo at dumating na ang iyong takdang araw, kaibigan, malungkot kong sasabihin sa iyo, sa impyerno ang iyong tungo. Kaya't hindi mo dapat isinusugal ang iyong buhay. Maraming mga tao, pag tinanong mo, saan ka pupunta pagkatapos sa buhay na ito? Hindi nila alam ang kanilang isasagot. Dahil bakit? Hindi pa nila naririnig ang katotohanan, ang gospel of salvation. Hindi pa nila naririnig kung paano talaga naliligtas ang isang tao. Kaya't kaibigan,
kaibigan, kapatid, na papanood mo ang video na ito at hindi ka pa sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, makinig kang maigi. Maraming tao ang nagsasabi na ang Diyos lang naman na nakakaalam kung ikaw ay ligtas o hindi. Ibig sabihin, maraming tao ay bulag pa rin sa kaligtasan hanggang ngayon. Paano kayo maniniwala sa isang nagtuturo ng salita ng Diyos na siya mismo sa kanyang sarili hindi niya alam kung saan niya kayo dadalhin? Paano kayo maniniwala sa ganyang mangangaral na hindi niya nga alam kung siya ay maliligtas o hindi? At pwede niyo sabihin, sino ka para sabihin mo at nalalaman mo ang kaligtasan? Sino ako? Isa akong makasalanan, kaibigan, kapatid. Isa akong maruming basahan sa harapan ng Panginoon. Pero sa kanyang biyaya ay naranasan ko ang kaligtasan nung ako ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Tinanggap ko siya bilang Diyos at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Ang tanong, paano mo nalaman na ligtas ka na? Pwede nga ba talagang malaman ang kaligtasan ng isang tao? Yes, kaibigan, kapatid. These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have eternal life, and that ye may believe on the name of the Son of God. Itong bagay na ito ay isinulat para sa atin, ang Biblia. Para saan? That ye may know, sabi dyan sa ating binasa, para malaman natin na meron tayong kaligtasan sa paanong kaparaanan sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, na siya lang ang may kayang magligtas ng ating kaluluwa. Siya lang yung namatay, inilibing at nabuhay magmuli upang tayo rin naman, kaibigan, kapatid, ay makaranas ng pag-asa. Pag-asa na buhay na walang hanggan, na pagkatapos natin sa mundong ito ay hindi na natin mararanasan ang saklap at ang hirap at ang sakit ng dagat-dagatang apoy, dahil meron talagang inihahandang lugar sa atin ng Diyos, ang makalangit na bayan, kaibigan, kapatid. At mararanasan mo lamang yan kung ikaw sa oras na ito ay sasampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. Yan ang katotohanan na pwede mong malaman ang kaligtasan ayon sa Biblia, kahit kung ikaw man ay natalo sa sugal sa mundong ito. Huwag nawang, kaibigan, na ipatalo mo pa ang iyong kaluluwa sa isang sugal na hindi mo naman kayang ipanalo. Ngayon pa lang, sa oras na ito, kung gusto mong manalo sa bagay na yan pagdating sa kamatayan, tinapos na ng ating Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Kung hindi ka sasampalataya sa Kanya, hindi ka mananalo sa bagay na ito. Pero kung ngayong oras na ito, ipagkakatiwala mo ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo at sasampalataya ka sa Kanya, tinitiyak ng Biblia, kaibigan, kapatid, na magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Natalo ka man sa sugal, ilang milyon man yan na italo mo, pero ang tinitiyak ng Biblia, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, at yung kayamanan mo na natalo dito sa lupang ito ay wala ng value yan pagdating sa langit. Kahit wala kang dapat panghinayangan ngayon, huwag mong sayangin yung buhay mo habang may pagkakataon pa, habang may oras pa. Sumampalataya ka na sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil sinasabi rin ng Biblia, makamtan mo man ang kayamanan ng sanlibutan kung ang iyong kaluluwa naman ay mapapahamak. Kahit hindi nangangahulugan kahit anong milyon meron ka sa iyong bangko, hindi yan ang katiyakan ng kaligtasan. Ang katiyakan ng iyong kaligtasan ay ang ating Panginoong Jesucristo lamang. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.